kahapon. So, kahapon, it is about the rectilinear motion, moving vessels, for the relative equilibrium of fluids. So, ngayon, relative equilibrium of fluids pa din naman. Relative equilibrium of fluids. But this time, ang motion natin, hindi na horizontal and inclined. Equilibrium, vertical motion. So kung hindi nyo napanood, hindi nyo inaral yung kahapon, medyo mahihirapan tayo ngayon. So yung kahapon, ganito kasi yung pakita ko na lang kung hindi nyo na inaral. So, ang inaaral natin kahapon is kapag, hindi nyo pala inaral. So yung diniscuss ko kahapon is kapag meron kang vessel, and then nag-apply tayo ng acceleration, it could be, yan, acceleration leftwards or rightwards, meaning horizontally, or pwede rin namang naka-inclined. Yan, inclined, ito yung tank mo. Ganun pa rin, acceleration. So, meron kasing fluid sa loob niyan. May tubig, or water, or liquid, any liquid. Pwedeng water or gasoline, etc. So, may liquid. Once nilagyan mo na acceleration, ano mangyayari? Diba? Na-imagine mo yung behavior kapag nilagyan mo ng motion yung object. Diba gaganon yan, no? Yung tubig mo, tatagilid. Okay, so ganun kapag horizontal ang motion. Paano naman kapag vertical? Kaya, ang formula pala doon sa horizontal motion, doon na lang ninyo aralin sa isang video. Okay, so I suggest aralin nyo yun. Lugi kayo kapag nag-quiz na. So, mahihirapan kayo kapag ang dami nyong hahabulin. So, once may time na kayo, habulin nyo na. Kasi mahirap, lalo na't may remedial exam pa yung karamihan sa inyo. Yung remedials natin, halos ganun din naman ang difficulty. Baka nga mas madali pa. And yung maximum score na pwede nyo makuha doon ay 70. Actually, 100 points yon. Ibig sabihin, 100 points yung quiz. Ibig sabihin, meron kayong 30 points na pwede kayong magkamali ng 30 points worth, but still, parang perfect nyo pa rin. Kasi nga 70 yung maximum. So, yan ang goal ninyo, kahit maka 70. Same topic, same coverage. So, ito, wag nyo nang i-procrastinate. Hopefully, wag na. Kasi matatambakan kayo. Magkakaroon kayo ng maraming backlogs. So, isa rin kasi ito sa lumalabas sa board exam. Hindi wala tayong choice sa aralin natin. Sayang kasi. Pag hindi nyo inaral, mahirap. Mahirapan kayo. Okay? So, now, ang aaralin natin, relative equilibrium, ano yung effect ng motion sa force na nai-experience ng ating container. Kapag yung motion natin ay vertical, it could be upwards or downwards. So, para maintindihan natin, let's consider a container. Okay, let's done. Consider tayo ng isang container. So, this container, let's say a cylindrical, ay a prism, and bow drawer. Okay, pwede na yan. So, meron tayong container. Kulay green na container. And this container, meron niyang lamang fluid. Lagyan natin ng fluid. May fluid yan sa loob. Sige. Okay ka pa? Okay ka lang? Kinakamusta lang kita. Nagsisimula pa lang kasi tayo. Parang pagod ka na eh. Okay lang kayo? Parang GG na talaga. Kaya niya pa yan. Okay kayong kaya niya yan. Kaya natin to. Wala tayong choice.
Sige, meron tayong container. May fluid sa loob. So, isipin mo, ano pa yung forces na meron dyan? Okay? Let's say, in-applyan natin to. Ginalaw mo yung baso. Inangat mo. Hinawakan mo dyan, inangat mo upwards. Okay. Minove. Ginalaw mo, paangat. Nag-apply ka ng acceleration upwards. Okay? So, yung acceleration natin, upwards. Upwards. Yan. Accelerated upwards. So, hinawakan mo yung fluid, yung container, yung baso, inangat mo. Okay, na-imagine mo yun ha, inangat mo yung baso. So, ano yung forces na nag-act dyan? So, meron tayo dyang, unang-una syempre, yung weight. 'Di ba? Itong fluid na to, may weight yan. Okay? Syempre, kapag may volume, may weight. Magkakasama yun eh. And merong weight. And itong ating fluid na to sa loob ng container, yan ay nasa isang state of relative equilibrium. So, from our point of view, from outside observer, kung titingnan mo yung mismong baso, yung container, gumagalaw yan. Okay? So, from our point of view, hindi siya equilibrium. Ano ba kasi ang meaning ng equilibrium? When we say in equilibrium, pinakamadaling way para makita yan is kapag, excuse me, in state of rest. Hindi gumagalaw, not in motion, or particularly not accelerating. Hindi palibhasa gumagalaw, hindi na in equilibrium. For example, yung Earth. Di ba yung Earth, umiikot tayo? Pero ngayon, hindi natin na-feel na umiikot yung Earth. So, yung Earth and lahat ng nasa loob ng Earth, tayo ay nasa isang dynamic equilibrium. Equilibrium pa din. Pero, ano to? Gumagalaw. Okay? Ibig sabihin, yung isang object mo, so intindihin nyo to kasi hindi lang to, actually physics tong tinuturo ko sa inyo. So gusto ko lang ituro para maintindihan natin kung saan nanggagaling yung bagay-bagay. When we say dynamic equilibrium pa rin, pero yung object natin, moving. So ano ngayon ang nangyari? Moving siya. Paano natin nasabing in a state of rest? Kasi nga, meron tayong constant velocity. So, hindi naman isulat pa to or whatever. Tindihin na lang natin. Constant velocity. So, kapag constant ang velocity, for example, itong Earth, umiikot tayo, pero yung velocity ng rotation, constant naman. So, halos wala tayo na-feel. So, if suddenly tumigil yung pag-rotate ng Earth, yun yung problema. Diba? Pero dahil constant naman, parang wala lang tayong nararamdaman, tayo ay nasa isang dynamic equilibrium. Moving pero constant velocity. Kapag constant ang velocity, ano yung acceleration? Zero. Kasi nga constant ang velocity. Yung mga buildings dito, halimbawa, itong building natin, hindi gumagalaw at rest, nasa equilibrium pa din. Diba? Yung mga structures, let's say yung truss, hindi gumagalaw. In equilibrium yan. Yung mga buildings natin, yung mga structures natin sa statics of rigid bodies na binibigay na example ni Sir Magi. Diba? In equilibrium yun. Yun naman ay nasa static equilibrium. Equilibrium pa din. Okay? Pero not moving. Okay? Static equilibrium. So both of them, they are in equilibrium because they have constant velocity or zero yung acceleration. So once naglagay tayo ng acceleration, hindi na siya in equilibrium. And so from our point of view, kung atin tong igagalaw,
hindi na siya in equilibrium. Kasi nga, inangat mo eh. So, nagkaroon ng acceleration. From at rest, from hindi gumagalaw, gumalaw. Okay? So, nagbago yung velocity. Diba? Tandaan, acceleration is the change of velocity with respect to time. So, from zero velocity, ginalaw mo, may acceleration. So, bakit siya tinawag pa ring equilibrium, itong case na to? So, tingnan mo naman if isa ka sa particles ng fluid sa loob. So, parang ganon. So, pinakita ko na to dun sa case 1. So, kung pinanood mo yun, sa case 1, dun sa unang video kahapon, mas maintindihan mo yung ibig sabihin nitong relative equilibrium. So, ito kasi is more of sa reference or sa point of view ng observer. Kung ikaw ay outside observer, so para lang itong related sa general relativity ni Einstein. So, doon kasi galing yun or related siya sa concept na yon ng general relativity. So, from outside reference, frame of reference, may acceleration, but from your reference or inertial reference, kapag isa ka sa particles, since lahat kayo pare-parehas ng velocity, yung nasa loob, di ba? So, relative to each other, hindi kayo gumagalaw. So, parang ganito. Kung may dalawang tao na naglalakad ng sabay, tumatakbo kayo ng sabay, parehas kayo ng speed and acceleration. Tingin mo sa katabi mo, hindi gumagalaw. Ano yung gumagalaw? Yung background. So, as long as yung kasama mo and ikaw pare-parehas kayo nung na-experience na acceleration, magmumukha kayong hindi gumagalaw. So, in equilibrium kayo, pero relative lang sa point of view nyo. So, kaya siya tinawag na relative equilibrium. So, napahaba na, pero gusto kong magkaroon kayo ng ideya para madaling tanggapin yung formula na ibabato natin dito. Pero kung hindi mo maintindihan, intindihin natin. Mas maganda intindihan natin. So, unti-unti lang. So, meron tong weight, si fluid na nasa loob ng container. And since tayo nga ay nasa isang relative equilibrium and merong harang sa ilalim, anong mangyayari? Siyempre, yung harang sa ilalim ng container natin, i-resist na ngayon yung weight. I-resist niya. So, meron ditong force. Okay? Yung harang sa ilalim ng container natin, i-resist niya yan. Kaya hindi gagalaw yung fluid. Ngayon, apart from these two forces, meron pa tayong idadagdag dyan. Yun yung tinatawag nating reverse effective force. So, meron din ito. So, kung pinanood nyo yung isang video, nandoon din to. Si reverse effective force, ito yung force na nag-act opposite ng direction ng movement natin. Kung in-accelerate mo upward, si reverse effective force, downwards yan. And vice versa. So, this reverse effective force, equal yan kay mass times acceleration. So, actually, ang purpose kasi nito is ma-counteract yung force because of the acceleration na in-induce natin. Di ba, inangat natin pataas yun? So, may in-apply tayo dong mass times acceleration. So, ang purpose ni reverse effective force, i-counteract yan. So, something like that. Okay, so meron tayong reverse effective force. Meron tayong weight na nag-act, which is, ano ito weight? Gamma times volume. Okay, that is your weight. And yung force dito sa ilalim, which is pressure times area. So, meron kang pressure due to the objects na nakapatong dito sa container acting in a definite area. Okay, pressure times area. So, ang gusto natin makuha, ano yung effect ng motion doon sa pressure na na-experience ng ating tank sa bottom. So, to do that, as we always do, so statics, magsa-summation tayo ng forces, vertical. Siyempre, dahil tayo ay nasa isang equilibrium, dapat zero to. Sige,
Summation tayo, summation. Downwards is equal to upwards. Ano yung downwards natin? We have the weight and the reverse effective force. Equal siya kay yung force. Simplify natin because we know that the reverse effective force is equal to MA. The weight is gamma times volume. And yung F is pressure times area. Okay, gamma times volume plus MA is equal to pressure times area. Simplify pa natin because we know that your mass, alam natin na yung mass natin is density times volume. So sana hindi nakakalimutan yung mga simpleng bagay. Wait lang. Ayan. So mass is equal to density times volume. Right? And itong density, we know that this is also equal to, dito na lang, unit weight over the gravity force. Ayan. Kung nakalimutan mo, edi ilagay mo si G doon. Di ba? Gamma is equal to density times your G. So simplifying, lagay natin density, unit weight over G times volume. So yung mga derivation, alam nyo na, lumalabas sa exam yan. So intindihin natin. Walang sayang dyan. Actually, kapag naiintindihan nyo yung derivation, napapractice yung analysis nyo. So, hindi lang basta-basta nagsasaulo ha. So, iintindihan kung saan nanggaling. Always ganon sa engineering para hindi nahihirapang i-absorb. Okay. So, simplify natin. Yung M dito, palitan na natin ng ito. Yan. So, unit weight times volume plus unit weight over G times V times A, acceleration. Yan. Okay. Next, anong gagawin natin? Simplify natin. Kasi si volume, si V, yung volume na to, alam natin na kapag ang ating container ay prism, siya ay, kaya yung volume, lagi mong na-encounter yan. Di ba? Area times height. Or area times perpendicular length. Kaya yun din yan, yung height perpendicular length. So plus unit weight over G, yung V, area times height times acceleration is equal to the pressure times the area. Now, at this point, pwede mo i-cancel yung A. Lahat sila may A. O pwede mong i-divide to sa A. So, cancel mo yung A. Matitira, ito ko ilagay. Unit weight times H plus unit weight HA over G is equal to pressure. Okay. Now, you noticed na yung gamma H natin, pwede natin siyang i-factor out. Diba? So, factor out natin. Gamma H, 1 plus A over G is equal to P. So, nakita mo plus ito. Plus A over G. So, ito ang formulang gagamitin mo kapag ang acceleration mo ay upwards. So, paano naman kapag downwards? Okay, simple lang. Yung positive, gagawin mong negative. Okay? Yun lang ha. Kapag upwards ang movement, yung acceleration, positive. So, i-imagine mo naman yan, yung pressure mo dito sa bottom ng tank. Di ba kapag pataas yung galaw natin, gets na natin na dapat tataas yung pressure. Kasi yung pag-angat natin nung object or ng ating container will cause an increase in pressure dito. So, parang hindi na siya more of mathematics, more of logical thinking. Marirealize mo yun. And the same is true kapag pababa naman, minsan nga ang liquid kapag sobrang taas na acceleration mo, umaangat pa. Diba? Natatanggal, natatapon. So kapag upwards, ang motion, positive. Kapag downwards, negative. So yan yung magiging sign convention mo dyan. Plus, upward motion
Negative kapag downward motion. So ito na yung formula na kailangan natin para sa topic na 'to. Ito lang, yan. Dun sa isa, ang formula lang na kailangan natin yung tangent theta is equal to A over G. Dito naman, ito lang yung kailangan mo. Pressure is equal to gamma H 1 plus minus A over G. So yung G, gravity force ng Earth. A, acceleration na in-apply mo sa container. Okay? So ito lang yung formula need mong sauluhin. Yung derivation, nasa sayo na. Bonus naman lagi yan pag binibigay. So kahit di mo naman alam, edi okay lang. So gamma H is equal to times 1 plus minus A over G is equal to the pressure. Ang tanong, nakikinig ka pa? Nakikinig ka pa? Baka ano to, online pero ginawa mong asynchronous. Ay hindi, sige, nakikinig ka. Sige. Okay, solve tayo ng problem. Madali lang kasi ito. Kaya nanghihinayang ako, hindi natin ikaklase ngayon. Madali lang. So kahit groggy ka pa, kahit parang tinatamad ka pa sa buhay mo, magigets mo to. Tandaan mo tong formula na to ha. And then, kahit kalimutan mo to, isipin mo na lang, common sense mo na lang. Kapag pataas ang galaw ko sa liquid, sa container, tataas ba yung pressure? Yes, so dapat plus to. Kapag pababa ang movement ko, ano ang mangyayari sa pressure sa bottom? Di ba, common sense, logical thinking, bababa yan. Ibig sabihin, negative dapat. Okay, so hindi mo talaga need sa uluhin yung motion na to kung nagigets mo. Okay, so always parang tuturo ako, although memorization talaga kapag hydraulics, ayoko nang mini-memorize yun lang. Kasi personally, ako din, hindi ako nagme-memorize ng board exam masyado. More of gets ko kasi yung nangyayari. So gusto ko ganun din mangyari sa inyo since ako na din naman ang nagturo, di kung paano ko siya inaral and effective sa akin, ganun ko siya tinuturo sa inyo. Kasi I believe magiging effective yan sa inyo. Okay, sige. Example tayo, example. Hanap muna ako sa book ng example. Hindi ko na-prepare. Kasi parang one shot din to. Ngayon ko lang din inaral to ulit eh. Hanap tayo ng problem. Madali-dali. Actually, madali kasi ito kahit anong problem ibigay ko. And itong ibibigay ko sa inyong problem, past boards din to. Ganito din yung lumalabas sa board exam. Kaya madali talaga yung HGE. Sige, ito. A vessel. Yan. Example. So we have a vessel, okay, container, 3 meters in diameter, and contains 2.4 meters of water. Yan. 2.4 meters of water is being raised. Oh. Ibig sabihin, inangat. Kaya na-imagine mo na, inangat. So, from kung saan mo siya galing, inangat mo siya. Raised eh. So, gets mo na ang gagawin doon. Malamang, dahil paangat yan, positive, upward ang motion. Pero, sa letter A, hanapin mo yung pressure if the velocity is constant. Oh, ano kapag constant ang velocity? Acceleration is 0. Okay, ganun lang yan. If the velocity is constant, acceleration is 0. And letter B, hanapin mo yung pressure at the bottom kapag ina-accelerate mo naman ng 0.6 meters per second squared upwards. So, direct substitution to. Wala, kung meron mang, actually hindi ko alam kung may hihihirap pa to. Kaya sayang kung hindi nyo aaralin ngayon. The same yung isa yung kahapon, madali din yun. Yung derivation, medyo madugo ng slide. Pero yung mismo problem solving, madali din. So kung ako sa inyo, huwag nyo nang i-procrastinate kasi imbis na yung time nyo, ifo-focus nyo sa pag-review na lang, kung mangyayari, aaral nyo pa. Sayang yun. Okay, so kung wala ka naman talagang ginagawa, I suggest, kung wala naman. Kung meron naman, edi
Sige, okay lang. Sino pa naman ako para? Ayan. Solve natin. Solve natin. Sana, naglilista ka na. Formula. Pang kids. Pang kids to. Gamma H. 1 plus minus A over G. Letter A. Letter A natin. Velocity is constant. Letter A. Velocity is constant, meaning acceleration is equal to 0. Lagyan na natin. Direct sum to. Pressure ang pinapahanap. So, paano kapag force? Okay lang. So, kapag nakuha mo si pressure, bago mo kunin si force. Diba? So, kahit anong twist ang gawin dyan, intindihin natin yung situation, and through practice, makukuha mo yan. Sige, pressure. Gamma, water to. So, 9.81. Height. Ano yung height? Height nung liquid sa loob ng container. So, hindi mo na to need i-drawing. Pwede mo namang i-drawing, pero hindi na need. Kasi pinibigay na sa problem yan. So, yung diameter, anong purpose nito? Pwede siyang purpose mo ay pagkuha ng area. Pagkuha ng area or pagkuha ng volume. So, ang need lang natin, height. Height ng liquid. Diba? Yung pressure ay naka-depende sa height ng liquid. So, lagay mo, height 2.4 times 1. But dahil ang velocity ay constant, edi 0 over G, over 9.81. So, parang wala din to. So, the pressure is 9.81 times 24, 2.4. Okay, 23.54 kPa. Diba? Sayang kung hindi mo to inaral. Kaya i-absorb mo na ngayon, wag mo na tong i-rewatch. Kasi sayang lang sa oras. Kasi ang dali, diba? Letter B. Paano naman kapag nag-accelerate siya? Upwards. Alam mo nang gagawin. Direct sub 2. Kaya bonus ang each hydraulics eh. 1. Mahirap lang talaga yung pa-exam natin. Pero kapag naipasa mo yun, paldo ka na sa kompre nyo, panigurado. Hindi mo na po problemahin yung hydraulics. A over G. Over G. Upwards ang movement. So, positive. Lagyan natin. 1 plus A over G. Unit weight, 9.81. Height, 2.4. 1 plus, ano acceleration? 0.6 meters per second. Upward, so plus. Sige. 1 plus 0.6 over 9.81. So, 24.98 kPa. So, you can see, tumaas yung pressure, di ba? So, ganoon naman ang nangyayari sa real life. Tataas yan. So, kapag pababa naman, hindi gawin mong negative, minus. Okay, so check ko pa nga kung meron pang ibang problem dito. Hanap pa tayo. Okay. Isa pa. And ito. Okay. So we have an open tank containing oil. Specific gravity ni oil, 0.8. It is accelerated. So yung acceleration natin ay vertical and yung value is 8 meters per second squared. So determine the pressure 3 meters below the surface of if the motion is. So ano tong 3 meters na to? Ito yung height na i-consider natin. The motion is upward with positive acceleration. B, upward with a negative acceleration. C, downward with a positive acceleration. And D,
downward with negative acceleration. Ayan. Okay. So, letter A muna tayo. Diretso na natin kasi ganun din to. Formula, P is equal to gamma H 1 plus minus A over G. So, nakalagay ang acceleration mo ay 8. So, alam mo nang ilalagay sa A. Sa G naman, 9.81. Sige. Ang tanong ngayon, for letter A, upward with positive acceleration. So, paano yan? Diretso natin. P. Gamma, 9.81 times 0.8. Height, 3 meters. 1. Plus, minus. So, upward ang motion, ano? Upward. So, ano nga pag upward? Plus. Okay, with positive acceleration. So, dahil positive yung acceleration, pataas. Okay? Pataas yung acceleration niya. So, positive din yan. 8 over 9.81. So, solve natin. 9.81 times 0.8 times 3. 1 plus 9.8 over 9.81. 42.74 kPa. So, that's your final answer. Letter B tayo. Observe mo na on the spot. Huwag mo nang igats mo na ngayon. Letter B tayo. Upward pa rin ang motion. Halos kinopya ko lang yung nauna kasi nga parehas naman silang upward. Kaso, negative yung acceleration. Di imbis na 8, minus 8. Diba? Ganun lang. Sige. Calculate natin. Gawin mong negative yung 8. So, this is 4.34 kPa. That's your final answer. Okay, next. Letter C. Pang kids. Downward with positive acceleration. Lagay tayo. Ganun ulit. P is equal to gamma H 1 minus. Downward. Downward. Di negative. Diba? A over G. Ano pa din? Gas-gas na yan. 9.81 times 0.8 times 3 times 1 minus. Pababa. Acceleration mo, positive. Di positive 8. Lagay mo dyan. Positive 8 over 9.81. Okay. Sige. Lagyan natin. So, 4.34 kPa. Last na. Last D. Last na to. So, letter D. Downward ang motion pero negative ang acceleration. So, pababa siya, pero at the same time, yung acceleration mo, pabawas din. So, lagay mo lang, P is equal to gamma H1 minus over A. A over G. 9.81, 0.8 times 3. 1 minus, dahil negative, ang acceleration, negative 8. So, this one is equal to 42.74 kPa. Yan. So, that is your final answer. Naintindihan.
Naintindihan? Naintindihan naman? Walang tanong? Tanong. Do you have questions? Walang tanong, react nga, walang tanong. React nga yung walang tanong. Okay. Sige. So, sana nakigets talaga at natututo. So, yun naman ang importante, natututo ka. Wait lang. So, meron pa tayo natitirang time. So, I suggest yung natitirang time natin, gamitin nyo para aralin or mag-aral about dun sa lesson kahapon. Kasi feeling ko hindi nyo siya masyadong inaral. So, if wala pa talaga sa wish yung katawan, okay lang, wala tayong magagawa. Pero always remember na kung hindi mo siya aralin, eventually need mo pa rin aralin. So, ganun din. Okay, so choose your poison na lang din talaga. Pero kung need mo talaga ng rest, then that's better. Rest ka muna. Since yung ating health break yata ay ano din, kailan ba? Sa yung mahal na araw, natapat din sa weekend. So parang wala din, di ba? Pero wala namang, pero yung mga pasok nyo ng weekend, hindi nyo napapasukan dahil mahal na, Halloween rather. So bukas, kung meron mang synchronous class bukas, kasi hindi ko sure kung meron dahil may event yata. Wala pa namang binababang announcement sa amin. So open pa lang muna tayo ng camera dahil mag-i-screenshot ulit tayo para sa pagtatapos. So di ko kasi sure tomorrow. So if ever man na walang synchronous, i-upload ko na lang ulit ng video. So like I have said, ang dami pa kasi natin topic. So ililista ko. Ay sabihin ko na lang. Ito. Relative equilibrium of fluids. Nalabas to sa board exam. Kaya gusto ko ma-discuss. Yung kasunod, yung Bernoulli's energy theorem. Chapter ano yan? Kung sa book, may book kayo, makikita nyo naman sa book yan. Yung kasunod nito, yung Bernoulli's energy theorem, isa din yon, nalabas din sa board exam yon. When I say nalabas, nalabas talaga yon every year. Mahaba din yon, yung chapter na yon. Bernoulli's energy theorem. Yung head loss, karugtong nun, nalabas yon. Yung major head losses. Yung Darcy-Weisbach, yung mahaba yung formula. Tatlo yon, Hazen-Williams. And ano pa isa? Basta tatlo yon. Mannings, nalabas yon. So, anong gagawin natin? Pag hindi nyo inaral ngayon, wala din. Kayo din naman problema next year. So, ayoko lang ma-experience yun na experience ko. Kung hirap na nga kayo sa ibang subject nyo nga, wala na kayo natutunan. Tapos pati ba naman sa hydraulics, mabibitin pa kayo. Di ang dami nyo hahabulin next year. So, at least kahit pa paano, kunti lang yung hahabulin ninyo. Ano pa, after nito, meron pang, ano pa nga yung? Parallel pipes in series, o ilang topics na yon? O isa, dalawa, energy theorem. Tapos yung head losses, o tatlong topic. Tapos yung pipes in series and parallel, another topic yon. After nun, meron pa tayong motion sa liquid. Projectile motion ng liquid. Di ba pag umiihi yung mga lalaki, gumaganon. Kita mo yun, no? Gumaganon yung ihi. So, isosolve mo ngayon yung distance ng ihi mo. Umihi ka. Ano yung distance from your dito, papunta dun, saan sa'yo bumagsak. Meron pa yung angle, minsan may angle, minsan straight lang. Depende sa shape ng ano mo. Ayan. Kasama yun, ilan na yun? 4 na o 5? Meron pang isa, o reserve ba? Kaya ba natin yun ng ilang weeks? Di ba hindi? Malamang sa malamang hindi natin matatapos yun. And actually, may nilampasan ako. Kung check nyo yung book, hindi ko na diniscuss yung stability of floating bodies, tapos yung hoops. May nilampasan na tayong dalawa. Kung sinama ko pa yon, GG na. So, hindi ko na sinama yon kasi madalang lumabas sa boards. If ever man na aralin nyo next time, hindi problema niya na yon. Basta naituro ko yung lumalabas sa boards. So, wala tayong choice. Actually, ayoko din sana, pero naawa ako sa inyo eh. Kawawa na nga kayo eh. Pero hindi na, kaya niyo yan. Kakayanin ninyo. Kung gusto mong
maging regular pa din, edi need mo talaga siyang maaral. Kasi 'pag halimbawa naging regular ka ngayon, sa compre naman nahirapan ka, edi gano'n din mai-e-reg din. So, 'wag naman. Kaya kung may time pa kayo, kung kaya pa naman ng katawan, edi mag-aral, mag-aral. Para din naman sa inyo 'yan, para hindi kayo mahirapan eventually. Parang ganito kasi 'yan kapag pinili mo mag-chill-chill ngayon, masobrahan ka sa chill, edi later on ikaw din maghihirapan. Ano 'yun, hindi 'yan ngayon yung sinasabi ko ngayon, short-term effect lang 'yan. Kasi grade niyo lang ang maapektuhan ngayon. Yung long-term effect niyan, yung board exam ninyo. So kapag kayo ay graduate nang wala talaga kayong natutunan, pumasa lang kayo dahil pinasa lang kayo ng instructor niyo, hindi niyo talaga nage-gets, sisingilin kayo niyan sa board exam. Kaya daming bumabagsak sa board exam. So sa BSU, hindi naman siya gano'n. Medyo mataas naman ang rating natin kasi hindi naman pinapasa-pasa lang ng basta-basta yung mga bata dito. So, kaya matataas yung rating natin. Pero kung kayo ipapasa lang, tingnan nyo nangyari sa kompre ng mga seniors nyo. Ang lala, di ba? May nagko-kompre pa rin hanggang ngayon. Yun ang ibig ko sabihin. So, ayaw kong ma-experience nyo yun. Ayaw nyo din yun. Malamang sila kung gusto nung ganun. Kapangit tingnan. Pero pangatlong kompre na nila, nahihirapan pa rin sila. Hindi dahil, probably dahil pinasa nga lang sila nang hindi natututo. So, magkaiba kasi yun na nasa ulo mo lang. So, dapat naiintindihan mo talaga. So, ayun. Yung time natin, 30 minutes. Oh, isang problem yan. Diba? Makaka-solve ka ng isang problem kung mag-solve ka. Tapos next week, nagre-review na ba ulit kayo para sa remedial? Hindi pa? Wala tayong choice.